po about nangyari po sa previously lang po kung paano ako yung para ng Panginoon na hindi ko naman ina-expect po lahat. Nakaranas po kayo sa buhay niyo yung unexpected blessing po. Yes. Na parang lubos-lubos. Sinabi ko ni Darren sa'yo, parang binuhos sa'yo yung hindi mo naman ginusto pero dumarating. Ang gagawin lang po natin, ginawa ko lang po, nagpasablit po ako sa Panginoon, naglingkod, kahit pagod po sa trabaho, kahit 2 o'clock, 3 o'clock na po ako natutulog, magigising po talaga ako 8:30 para maligo, pupunta dito. Hindi lang po ibig sabihin na may obligasyon ako sa camera, pero inano ko na talaga ang buhay ko sa Panginoon, inalay ko na. Turuan ako ng Panginoon kung paano po ako maglingkod sa Kanya na nandito pa tayo sa mundo, kung ano po yung magagawa ko. Nagkasakit nga po ako tapos naoperahan ako. Sabi ko, saan po ako kukuha nitong pera na to kasi 1,300 dala po yung kailangan ko sa ospital. Hindi po yung sinagot ng amo ko yung pinapartayan ko. Meron naman pong Panginoon na din-provide po doon. Yes. At nakaraos po ako. Tapos po, it's truly God, I believe to God because He is restore my health. And after na-operahan ako, 2 months to 3 months po ako nagpahinga, walang trabaho, wala po akong income yun. Papagaling po ako ng sugat ko. Truly God, He restore my strength and He is provide my daily needs every day. Yun po, dahil kasama ko si Pastor, minsan po naabutan po niya ako na, sis, pambili mo ng gamot, ganun. Kasi kasama ko sila sa bahay, kahit hindi man kami nag-uusap regarding sa mga problema sa pamilya, pero mabilis po silang makaramdam na minsan po nangailangan ka rin ng tulong, pero hindi mo rin masasabi sa kapwa mo na ilang po ng ganito, pero kusa lang po dumarating yung nagbibigay. Yes. Pagkatapos po yun, nung naoperahan ako, 3 months ako hindi pa nagkapagtrabaho, nawalan po ako ng trabaho. Kasi dahil hindi pa ako nakabalik agad sa trabaho ko, pinalitan na po ako doon dahil hindi po nila maantay na ganun kahaba ang bakasyon ko bago makabalik. So, nung gumaling po ako, hindi ko alam saan pa ako dito pupunta. Part-time na lang muna para makasurvive. Pasalamat po ako sa Panginoon dahil may mga kapatiran tayo na nag-i-accept galing Russia, mayroon silang pinapagawa rin na maka-income din, gano'n. Nakalampuwas po ako doon. Tapos, one day na lang may tumawag sa akin na punta ka dito, may offer ako sa iyo na ganitong work, ganyan. So, pero grabe po yung load ko, Lord, tulungan mo ako, kailangan ko talaga po ng ganito, stable job, na hindi po pa part-time kasi stable din yung padala ko sa Pilipinas. Kahit wala kang trabaho, kahit nagkasakit ka, kailangan mo pa rin magpadala kasi may college ako 2, kailangan talaga ng ganito. Tapos yun, ng God, He truly restore my work, finances. Naniwala pa ako doon. Tapos, pang-5 po, ito pong pinakamalaking blessing sa akin ito ngayon as a Mother's Day, na natagpuan ko na po yung nanay ko after 45 years. Actually po, alam ko na silang hinahanap dahil wala naman po akong picture. Hindi ko alam kung saan ko hanapin. Pero hindi po ako sumuko. Lahat naka-apelyido ng mama ko. Ginakausap ko, saan po kayo related? Kilala niyo po si ganito ganon? Nagbabasa sa kanilang ako po, kamag-anak ko. Hindi po ako tumigil. Tapos, sige pa rin ako, ilang taon po yun, halos mga 8 years ako naghahanap. 2012, nag-umpisa na ako maghanap. One day na lang po, parang pagod na ba ako, umiyak ako, kinausap kong Panginoon. Sabi ko, mag-search ulit ako sa Facebook, bakit hindi ko pa nakita yung nanay ko? Tapos yun po, talagang mayroon akong nakausap doon, sabi niya, yung nanay ko daw, kapatid ng papa niya, parang nagbayad po ako ng dugo. Pinsan niya daw ako, kasi yung sinasabi ko na ganito, yun daw yung kapatid ng papa niya.
yung nanay ko daw, matagal na rin, hinahanap din ng papa niya. So ngayon, nagkaroon po ako ng contact doon. Tapos meron po pala akong half family, half sister na 4 pa sila kasunod sa akin. Akala ko kasi ako yung bunso eh. Ako pa palang Panganay ko pala. naging panganay po ako, bigla po lumaki yung pamilya ko ba. Tapos parang nadagdagan yung obligasyon ko. Instead yung tatay ko lang, yung obligasyon ko buwan-buwan, dahil 84 na yung tatay ko, yung pang-suporta ko sa tatay ko, at 2 anak ko. Nadagdagan pa pala kasi nagkausap na kami ng nanay ko. Tinanong ko, bakit po kayo naghiwalay? Ano pong dahilan? Kasi bago po ako nakatayo ngayon kung sana ko naroon. Yung naranasan ko hindi po basta-basta eh. Pero yung nangyari sa inyo, wala na yun. Balik, tatanggapin ko na kayo nabubuo na ikaw yung nanay ko. Ganun. Tapos may mga kapatid pa pala ako na kung sa isip ko, ganito lang yung problema mo. Sa kanila pala, mas higit pa eh. Sabi ko, Lord, ano po ba ito? Natagpuan ko nanay ko, akala ko masaya ako. Pero pa, nagdagdagan yung obligasyon ko. Nagdagdagan yung ano ko, ate, ganito, gano'n. Pero masarap naman pakinggan, naging may tumatawag sa akin na ate. Yun nga po, kung tayo ay magpasubmit lang sa Panginoon, at kung anong pinapagawa niya, ginagawa mo lang. Truly, I believe God na pagpalain ka niya na lubos-lubos eh. Siksik, liglig, at umaabang. Totoo po yun. Naniwala ako. Nung last birthday ko nung September, sabi ko, binigyan ako ng amo ko ng 50,000 rounds. Sabi ng amo ko, bibili ko ako ng material things na parang souvenir galing sa kanila. Sabi ko, meron naman akong cellphone, may damit naman ako, may sapat na. Hindi ko naman siguro kailangan bumili. Ang ginawa ko noon, sabi ko, ibibigay ko na lang to, ihulog ko na lang sa tithes. Kasi doon pa tayo nagsasamba sa gilid ng sabi ko, Lord, bibigay ko to sa church kasi alam ko mayroon itong magagawa, may itutulong ko. Binigay ko po yun ng buo, pinagdasal ko. Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo lahat, walang kopit-kupit, bigay lahat, kaya lang ko lang pero malay mo, may tumawag sa akin, sa Pilipinas, ready na po dito yung pera, gano'n na lang. Parang gano'n ba? Sabi, may dumarating na higit pa doon. Tapos nakita ko naman po nakatulong, nakabili po tayong mga upuan sa church. Kasi dati wala pa tayong mga upuan dati. At ilan lang po kami, si Jeremy, si Maya, ako, si Pastor Erlin. Anim lang kami dati, pa mga member. Doon po, dati hindi ko naman ginagawa dito lang sa amin niya. Ginagawa ko pa talagang, hindi lang po open, binibigay ko pa. Ginagawa ko talaga siyang tithes. Yung, kunwari, kumita ako ng $500, no, kumukuha talaga ako ng 10% para doon sa, kasi alam ko na makakatulong po talaga siya kasi lalo na kapag nag-uumpisa yung church, marami po tayong mga bibilin, yung mga gawain. Tapos yung nawala na lang po ako ng trabaho, part-time kahit magkano na lang po nilulo ko kasi hindi sapat ko na. Pero dapat, mga kapatid, ublihin po natin kapag dito po, may magsahin po akong verse. Sabi po dito, Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Kapag kumita tayo, yung first fruit, yung pinakamaganda ng ani natin, yun po yung ialay natin sa Panginoon. Natandaan niyo po si Cain, si Abel, di ba nag-alay po sila? Ang kay Abel, yung pinakamaganda, pinakamataba ng mga ani niya sa mga baka niya, mga ano niya. Kaya kay Cain naman, yung sa mga fruits siya, yung pinili niya, yung mga payat ba? Yung mga pangipang. Hindi niya binigay yung best. Kaya hindi po yung kaya po honor the Lord with your wealth and the first fruits of all your crops. Tapos, Malakay 3:10. Lagi naman po ito pero masay ko, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat and mine house, and prove me now
where have sat the Lord in the host, if I will not open you the window of heaven, and pour you out the blessing that here shall not be room enough to receive it. Amen. Ngayon, di ba, nasasanay tayo maglingkod sa Panginoon, kahit paanong bagay, mayroong special announcements, mayroong facilitator, mayroong pumatay dito. Exercise po. Ngayon naman po, exercise naman po sa ating sarili yung pagbibigay. Dahil po ito yung building na inuupahan po natin every Sunday. Amen. Kumbaga wala pa tayong mga enough na pondo talaga na malaki na. Pero every Sunday talaga parang Sakripisyo. sacrifice everyone na lang. So tayo po manalangin, panalangin po natin po yung sa times natin tapos pwede na po kayong bigay. Okay. Lord God, maraming po salamat sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga trabaho na binigay mo, Panginoon, sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Tunay ka nga, Panginoon, na kung wala ka, Panginoon, kung hindi ka nagsusupply sa mga needs namin, financial, Panginoon, wala rin po kami gagamitin sa bawat araw namin, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, sa mga kapatiran, sa mga trabaho nila, na ikaw po tunay, Panginoon, na nag-provide, Lord God. Thank you, Lord God, sa bawat mga puso na itatouch mo, Panginoon, Lord God. I believe, Lord God, na meron silang matabang puso, Panginoon, Lord God, na nais po nila mag-share, Panginoon, dito po, Panginoon, upang gagamitin po ito, Panginoon, sa paglago, Panginoon, ng church, Panginoon. Gagamitin po ito, Panginoon, sa nais pa namin magtulungan ng mga missionary pa, Panginoon, Lord God, na nandito sa Yeribat, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, sa iyong ibibigay at tunay ka nga, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, nagsusupply sa aming mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God. Binabalik ko sa iyo, papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.